Nanay, pasensya na po. Kasalanan ko pong nagkasakit ako. Ngayon pa taon, hindi na ako makakapag-alaga pa sa inyo. Ayon sa mga balita, si Glenn Baker na tagapagmana ng Baker Group ay ikakasal na kay Rosie Jones na tagapagmana ng pamilyang Jones sa Hamdol. Inay! 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 Ayos lang po kayo? Nina. Tatay. Tatay si Glenn. Ang pangalan pala ni tatay ay Glenn. Maaalagaan niya si nanay. Kailangan kong hanapin si tatay. Bakit ayaw mong pumayag sa kasal na ito? Si Kara lang ang asawa ko. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Huwag mong kalimutan, siya anigto ang nagpapatay sa mga magulang mo. Inay. Buntis ka ngayon? Magpahinga ka muna, ha? Pagbalik ni Glenn at malaman niyang magiging siyang ama, magugulat talaga siya. Delikado sa loob, hindi ka pwedeng pumasok. Nandyan ang magulang ko at asawa ko sa loob. Bitawan niyo ako, papasukin niyo ako. Delikado dito. Ngayon, naiisip mo pa rin siya? Gusto mo bang ang angkan ng Baker ay mawalan ng tagapagmana? Ako ang hindi nakapagligtas kay Inay at kay Kara. Kung mawalan man ng tagapagmana ang Baker, iyon ang parusa sa akin. Ikaw, Nanay, hahanapin ko na si tatay ngayon din. Maghintay ka dito ha. galit na galit ako. Naiinis talaga ako. Naku, Ginang Baker, Ano ang problema? tumingin ka sa labas. Walang hiya kang babae ka. Ang kapal ng mukha mong pumarito sa bahay ng mga Baker pa. Ikaw ang kinakausap ko. Bingi ka ba? Ginang Baker. Ginang Baker, pakiusap, tumigil na kayo. May sira talaga sa utak nito. Noon pa man, sabi ni Dr. Longman, sobrang usok ang nasinghot niya, kaya nasira ang utak niya. Kahit magising man siya, baka sira ulo pa rin siya. Karapat dapat sa kanya yan. Hindi ko papayagang malaman ni Glenn na buhay pa siya. Ilabas niyo siya rito sa pinakamalayo at sabihan ang lahat ng ospital sa lungsod Hamdol na huwag siyang tanggapin. Opo, Ginang Baker. Nina. Hoy bata, sino ang hinahanap mo? Lola, hinahanap ko ang tatay ko. Itong bata? Bakit mukhang kapareho ni Glenn noong bata pa siya? Anak, ano pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko po ay si Glenn. Kaya pala, baka anak to ni Glenn sa labas sa ibang babae. Kaya ayaw niyang magpakasal? Bata, ano pangalan ng nanay mo? Ang nanay ko po ay si... Ang mama ko ay Ket. Anak, masama ba ang pakiramdam mo? Nasaan ang mama mo? Si mama ay... Wala na si mama. Kailangan kong hanapin si mama. Ayos ka lang ba, anak? Wala na si mama. Kailangan kong hanapin ang mama ko. Hindi kaya ni mama na wala ako. Mama. Anak, Mama. Ginang Baker, nasikaso na ang lahat. Ito, ay. magmadali ka't kunin mo ang blood sample para sa DNA testing. Hinala ko, yang batang iyon kanina ay anak sa labas ni Glenn. Pumunta ka na. Opo, Ginang Baker. Mama. Mama, nasan ka na? Huwag mo akong iwan. Nababaliw ka na ba?
Ikaw na naman. Hindi naman tinamaan ng kotse ko. Ngayon gusto mo akong lokohin? Kuya, nakita niyo po ba si nanay ko? Ngayon ako naman ang pagtritripan mo, bitawan mo ako. Kuya, gusto ko lang pong hanapin si nanay. Talaga ba? Yang sinasabi mong nanay mo bigla na lang lilitaw para pagkakitaan ako. Hindi po ganoon. May sakit po si nanay. Kailangan kong alagaan si nanay ko. Tanong ko lang, ano pangalan ng nanay mo? Si Cara Allen po ang nanay ko. Tatanungin kita ulit, ano pangalan ng nanay mo? Cara Allen. Si Cara Allen po ang nanay ko. Mga manloloko kayo, ang gagaling. Naghahanap na kayo ng impormasyon sa akin. Alam niyong si Glenn ako, kaya ipinadala niyo ang batang ito para magkunwaring anak niya. Pero alam niyo ba na namatay si Cara 5 taon na ang nakalipas? Ano? Ikaw si Glenn? Ikaw ang tatay ko? Glenn, umuwi ka na sa bahay ngayon din. Naintindihan ko. Tatay, huwag kang aalis. Tulungan mo naman ako. Umalis ka sa harap ko. Buhay man o patay ang nanay mo, wala akong pakialam dyan. Huwag. Tatay, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mong hanapin ang nanay ko. Pakiusap, tatay. Nagpapakawawa ka lang para sa pera, hindi ba? Sige, narito ang gusto mo. Pulutin mo ang sarili mo. Ayoko ng pera. Tatay, tulungan mo ako. Umalis ka na rito. Tatay? Tatay! Hindi ako nagsisinungaling. Tatay, pinapangako ko totoo ito. Tatay! Tatay! Huwag mo akong iwan. Hindi ako nagkakamali. Nina, Inay. Anay, ayaw talaga sa akin ni tatay. Lola, bigla niyo akong pinatawag. Anong nangyayari? Tatanungin kita, totoo bang may anak ka sa labas? Kaya ayaw mong magpakasal? Lola, paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo, si Cara lang ang gusto kong pakasalan, lalong walang anak sa labas. Itatangi mo pa ba? Narito na nga ang humahanap sa'yo. Mrs. Baker, nandito na ang resulta ng DNA test. Tingnan mo mismo. Ang batang ito ay anak ni Glenn. Malubha ang leukemia niya. Kailangan niyang bone marrow transplant mula sa ama. Ano ba ang nangyayari? Si Cara lang ang naging kasama ko. Patay na siya sa loob ng 7 taon. Paano tayo magkakaroon ng anak? Lola, yung bata, ano itsura niya? May maliit siyang tirintas. Bilog ang mukha. Puno siya ng dumi. At nang umalis siya, nagagasgas ang noo niya. Siya nga kaya talaga. Lumabas ka dyan ngayon din at ibalik mo siya sa akin. Gagamitin mong bone marrow para iligtas siya. Kung may masamang mangyari sa apo ng apo ko, huwag ka nang bumalik para bisitahin ako. Umalis ka. Lumabas ka rito. Bilisan mo. Lumabas ka na. Bakit ayaw niyo akong payagan bumili ng gamot para kay mama? Ano ba ang ingay na ito? G. Evans. Nag-utos na si Jinglen Baker. Walang ospital na pinapayagan na gamutin siya. Ito ang perang nakuha ko sa pagtitipon ng bote. Nakikiusap ako. Pabili po ng gamot para kay mama. Sabihin mo na. Kapag sumuway ako kay Jean Intensive Dimity Mr. Baker, lahat ng negosyong medical ko mawawasak. Kayo'y dalawa ay malas lang. Lumabas kayo, pareho kayo. Cara, yung maliit na babae, anak natin talaga, no? Tatay, pakiusap, nakikiusap ako. G. Baker, yung hinahanap niyong bata nakita sa ospital.
Tara na, kailangan nating pumunta sa ospital ngayon din. Naubusan na ng gamot si Mama. Nakikiusap ako sa inyo. Pabili na lang po ng gamot para kay Mama. Hindi nyo ba naiintindihan ang sinabi ko? Lumabas ka na rito ngayon din. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan si Mama. Nina. 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 Mama, huwag kang umiyak. Ginoong Evans, inaatake siya ng leukemia at kailangang maoperahan ngayon din. Pero siya ay anak niya. Sasagasaan mo ba talaga ang utos ni Mrs. Baker? Kung may sisisihin man siya, sisihin niya ang pagkakaroon ng ganoong klaseng ina. Ligtasin niyo si Nina, pakiusap. Biyahe! Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Hello? Ano? Paparating na si Mr. Baker. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Buhatin niyo siya. Ngayon din. Huwag ninyong papansinin si Mr. Baker sa ganito. Bilisan niyo. Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Humanda ka. Mama, Nina, huwag kang umiyak. okay lang ako. Nina. 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 Si Glenn yan, ang bunso sa pamilyang Baker, di ba? Nina. Anong ginagawa niyo dyan? Ginoong Baker. May nakarinig ba ng tumawag ng tulong? Ginoong Baker. Baka nagkamali ka lang ng pagdinig. Maraming pasyente at pamilya nila ang pumapasok sa ospital. Normal lang na may sumigaw ng tulong dito. Tatanungin kita, nakita mo ba ang batang babae na may magulong buhok at tirintas? Inutos ni Mrs. Baker na hindi dapat malaman ni Ginoong Baker ang tungkol sa babaeng iyon. Ang batang iyon ay anak niya, kaya kailangan kong itago ito. Sinasagot mo ba ako? Ha? Ginoong Baker? Maraming tao ang dumadaan dito. Tungkol sa batang babae na sinasabi mo, hindi ko siya napansin. Sagipin si Nina, pakiusap. Kanina lang, boses ni Kara yon. Hoy, Ginoong Baker, marumi talaga dito. Samahan namin kayo sa mas malinis na lugar. Sige na. Ito ang bangkay ng isang babae. Kakadating lang kanina. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Dali-dalhin nyo na sa morgue ang bangkay. Ngayon na. Opo. Nina. Kanina lang, baka maling akala ko paano buhay pa si Kara. Pero may balita akong nandito sa ospital yung batang babae. Pasensya ka na, Glenn. Hindi ka dapat nagkaganito. Teka. Di mo ba sinabing pang matandang babae ito? Bakit may kamay ng bata dito? Ito, siya kasi Di mo masagot, di ba? Ako na mismo ang titingin. ito ang katawan ng isang ina at anak niyang babae. Ano? Ito, ang inang ito at ang kanyang anak, sabay na nagtapos ng kanilang buhay. Ang mga katawan nila, hindi mapaghiwalay kahit anuman. Maaari niyang saktan ang sariling laman at dugo. Hindi siya karapat dapat tawaging ina. Bilisan niyo at dalhin na sila. Huwag niyo silang pabayaang dumumi sa paningin ko. Opo. May isa pa akong hihilingin. Glenn, sige na. Nais kong i-donate ang aking bone marrow. At iparehistro ito sa pambansang bone marrow bank. G. Baker, napakalaki talaga ng puso ninyo. Dr. Longman, samahan ninyo si G. Baker sa bone marrow test. Bilisan nyo. Opo, G. Evans. Dito po tayo. Sa ganitong paraan, basta't ang munting batang babae may leukemia ay magkatugma, mahahanap ko siya. At matitiyak kung siya nga ang tunay kong anak.
Iligtas ninyo si Nina. Pakiusap, iligtas si Nina. Nasaktan mo si Mrs. Baker. Wala nang makakapagligtas sa'yo at nadamay mo pa ang sarili mong anak. Ito ang gamot para sa kanya. Kunin mo na't umalis ka. Huwag ka nang magpakita muli. Salamat! Salamat po. Nanay, anong nangyari sa akin? Nina, gising ka na pala. Nanay, pasensya na nanay. Nagkasakit ako at nag-aksaya ng pera. Nina, gutom ka na ba? Opo. Ako, lulutuan kita ng makakain. Uy, anong ginagawa mo? Ang gatas at tinapay na to para lang sa mga donor ng dugo. Pagdodona ng dugo? Magbigay ng dugo. Kapalit ng tinapay? 200C, isang set. 400C, dalawang set. Kuhanan mo ng 400cc. Yung batang hinahanap ni Glenn, kahit anong mangyari, hanapin niyo bago pa niya mahanap. Rosie, ikaw ang nobya ni Jay Baker. Bakit mo tinutulungan siyang hanapin yun? Kung ako ang unang makatagpo sa gagong yun, hinding-hindi makakahanap ni Glenn yun habang buhay. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Ang tapang mong paluin ng aso ko. Basura ka talaga. Gusto mo nang mamatay? Hindi sinaktan ni Mama ang aso. Kasalanan mo yan, Ale. Hindi mo kinain ng tali. Bakit mo ako tinatawag na Ale? Mukha ba akong matanda? Siyempre, nanay mo ang unang natakot sa aso ko. Nakita ko ng malinaw, hindi mo tinalian ang aso mo. Kaya natakot siya. Natatakot siya. Tingnan mo. Nahulog pa ang pagkain niya. Tumigil kayong lahat. Alam mo ba kung sino ako? Nasaktan mo ang aso ko. Magbayad ka. Huwag mong saktan si Nina. Nina, alis na tayo. Alis na tayo. Gusto mong kumain, hindi kita papakainin. Nag-donate siya ng pagkain para makuha yan. Walang konsensya ang babaeng to. Pasensya na talaga. Nakatapak ako at nadumihan lahat. Gusto mo ng malinis na pagkain? Nanay, Dahil gusto niyang magbigay ng dugo, kunin niyo na dugo niya. Nakatanggap na siya ng 400cc. Kung ipagpapatuloy pa natin, mamamatay siya. Tumabi ka, ako na ang kukuha. nanay. Halika rito. Tumigil ka! Kung kukuha ka pa, mabubuwisan siya. Magpapakasal na ako kay Glenn ng Baker Group. Kung ayaw mong magka-problema, humanda ka. Halika rito. Bitawan mo nanay ko. Pakiusap, pakawalan niyo na si nanay. May tatay ako. Kahit may tatay ka, basura pa rin siya sa ilalim. Alam mo ba kung sino ang ikakasal ko? Siya ang magiging puno ng Baker Group, si Glenn. Si Glenn? Tatay ko yun. Ulitin mo, anong pangalan ng tatay mo? Glenn? Naghahanap si Glenn ng kanyang anak. Nang kumalat ang balita sa lungsod Hamdol, mukhang lahat ng bata gusto na siyang kunin. Tamang-tama, samantalahin ko to para mapahiya siya. Para tumigil na siya sa paghahanap ng anak. Hoy bata, sabi mo si Glenn ang tatay mo? Tawagan mo siya at sabihing pumunta rito.
Wala nga akong numero ni Papa. Wala kang numero niya. Meron ako. Tatawagan natin siya para pumunta dito. Pagdating niya, dapat manatili ka at magkilala talaga kayo. Glenn, wala pa ring balita tungkol sa batang babae. Ang tagal na ng araw, naghihintay pa siya sa bone marrow para maligtas. Nasaan na sila talaga? Glenn, may batang babae nagsasabing ikaw ang tatay niya. Ano ang sinabi mo? Pupunta na ako dyan. Gusto kong makita kung paano kayong magkita ni Glenn. Nanay. Nanay. Nako, malakas ang pagdurugo at nasa shock na siya. Wala pa ring tatay mo dito. Gusto kong makita kung kaya pa ba ng nanay mo na maghintay hanggang sa dumating siya. Nay. Pakiusap, pakawalan niyo na si Nana. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Kadiri ka talaga? May sakit ka ba o ano? Nina. Nay. Hoy, walang kwentang babae. Hindi mo pa tapos kunin ang dugo niya. Halos naubos na ang dugo mo, nakakagapang ka pa. Huwag pakiusap. Pumusog ka. Parusa ito sa kanya sa pagtawag ng maling lalaki bilang ama. Nay. Aray. Tigil. Nandito ka na pala, Glenn. 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 Kara, ikaw ang taong pinakamamahal ko sa buong buhay ko. Paano kung magkaroon tayo ng anak balang araw? Ikaw pa rin ang una sa puso ko. Mga anak nating pangalawa lang. Huwag kang mag-alala. Pangako ko hindi kita pababayaan o pababayaang masaktan. Kara, pasensya na at hindi kita naipagtanggol. Glenn, nandito ka pala. Aray. Kara, buhay ka pa pala. Akala ko'y namatay ka noon sa sunog ilang taon na ang nakalipas, sa nakaraang 6 na taon. Sa totoo lang, miss na miss kita sa bawat sandali. Nina. Kara, ito ba siya'y ating anak? Ang kamay mo. Ang kamay mo. Sino gumawa nito? Glenn, siya ang unang nanira sa akin. Aray. Glenn, bakit mo ko sinaktan? Ang tarantado nitong bata, tinatawag kanyang tatay. Karapat dapat yan sa kanya. Bantayan mo ang bibig mo. Kapag minura mo ulit ang anak ko, sisiguraduhin kong wakas mo. Ha? Teka, totoo bang siya'y anak ni Glenn? Glenn, ako dapat ang ikakasal sa'yo. Ang nobya ko ay si Kara. Wala nang iba. Dinanak lang siya ng maraming dugo nitong babae at kailangang dalhin sa ospital para matransfuse. Tulong, may saklolo. Gaano karaming dugo ang kinuha nito kay Kara? Papagbayarin mo ng doble. Glenn, hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganito. Glenn. Doktor, kumusta na siya? Sa test lumabas na nakalanghap si Kara ng makapal na usok dati. Nasira ang utak niya at ang kanyang pag-iisip. Ang kalagayan ng binti niya ay malamang dulot ng sunog.
kaya hindi siya makatayo o lumakad. May paraan ba para maayos to? Ang binti niya ay unti-unting gumagaling sa gamutan. Pero ang pinsala sa utak, dahil nakaligtaan niya ang pinakamainam na panahon ng paggamot, ang tagal ng paggaling ay hindi tiyak. Maaaring 1 buwan, 1 taon, o kahit 10 taon, walang makakapagsiguro. Kahit ano pa man ang maging kalagayan niya, pananatilihan ko siya. Nga pala, yung batang babae may leukemia ba? Hinihintay pa niya ang aking bone marrow donation. Nasa proseso pa rin ng kumpletong pagsusuri ang bata. Malapit nang lumabas ang resulta. Titingnan ko na siya. Sige. Karagising ka na. May nararamdaman ka bang discomfort? Nina. Gusto ko si Nina. Huwag kang mag-alala. Babalik si Nina pagkatapos ng mga test. Kara, pasensya na. Sa lahat ng mga taon, ikaw lang ang nagpalaki sa anak natin at dumaan sa maraming hirap. Nabigo ako bilang asawa at bilang ama. Kara, pangako gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo at sa ating anak. Nakatapos na ang bata ng mga test, pero matagal-tagal pa bago siya magising. Narito ang test report para sa bata. Sige. Huwag kang mag-alala, Kara. Kahit gaano karaming bone marrow ang kailangan ni Nina, gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Hindi talaga si Nina aking tunay na anak. Ayon sa pagsusuri, walang leukemia si Nina. Pero naalala ko, sabi ng lola ko na ang batang yon ay may leukemia at naghihintay pa ng bone marrow transplant ko. Pero ang nakalagay na edad 4 na taong gulang si Nina. Kung nabuntis si Kara 6 na taon na ang nakalipas, dapat ang bata ay 5 taon na ngayon. Ibig sabihin ba nitong, hindi talaga anak ko si Nina? Malubha ang leukemia ng batang ito. Kailangang maabisuhan ang pamilya agad. May chismis na ang hinahanap ni Glenn ay mayroong leukemia. Baka naman iyong anak sa labas ay tunay na anak niya. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magkita sila. Rosie, ibalik mo ang report. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Glenn, CEO ng Baker Group. Nasa critical na kondisyon ng bata. Kailangang magpa-test ng bone marrow match agad. Ikaw? Ikaw ba? Bastusin ang medical records para baguhin ang edad at diagnosis. Bigyan ng batang iyan ng malalakas na gamot, pansamantalang pigilin ang sintomas. Naiintindihan ko, Rosie. Malalakas na gamot nagtatakip lang sa problema, hindi solusyon sa totoo lang. Hindi mo maitatago to. Kung patagalin mo pa, baka ang bata ay hindi na talaga gumaling. Yan ang gusto ko. Patagalin hanggang wala ng lunas. Kung may oras ka para alalahanin siya, dapat isipin mo na ang sarili mong anak. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa anak mo, manahimik ka na lang at umalis sa Hamdel City. Habang akala ni Glenn na hindi niya anak ang bata at mawawala ng pagkakataon sa paggamot, pag namatay na siya, makakapagpahinga na ako bilang perpektong dalaga ng Angkan Baker. Kara, sabihin mo kung kaninong anak. Si Nina talaga. Akin. Nina, ang anak ni Kara sa ibang lalaki yata. Kaya nga, sino yung batang babae na may leukemia? Pero si Lola lang ang nakakita sa kanya. Glenn, may masamang balita. Alam na ni Mrs. Baker na nahanap mo ang bata. Pupunta na siya dito sa ospital. Ano? Mrs. Baker, pakihinaan po. Huminahon ka. Gusto kong makita ang apo ng apo ko.
May sakit pa siya. Lola, bakit nandito ka? Nabalitaan ko na nakita mo ang isang maliit na bata. Siya ba ang apo ng apo ko? Pakita mo sa akin, bilis. Lola, mali ang akala mo. Hindi ko siyang anak at hindi rin apo mo. Kalokohan. Kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Naghihintay siya sa'yo para sa bone marrow transplant. Gusto kong makita kung ano na ang nangyayari sa kanya. Umilis ka. Lola, hindi mo siya pwedeng makita. Wala na siya. Ikaw, may tinatago ka bang sa akin? Ako, wala naman. Kung wala, umalis ka. Nasaan siya? Lola, yung maliit na batang babae, wala siyang leukemia. Hindi siya anak ko. Ang apo sa tuhod ko, nasan ka na nga ba talaga? Nauubusan na siya ng oras. Kung hindi ka magdodonate ng bone marrow para matulungan siyang magpagamot, ang apo kong babae ay... Huwag kayong mag-alala, Lola. Kung talagang siya'y anak ko, hindi ko pababayaan siyang mapahamak. Glenn, gaya ng hiling mo, si Kara at ang anak niya ay inilipat na sa pribadong kwarto. Mabuti. Hindi dapat malaman ni Lola ang tungkol dito. Nung araw, siya ang nagdikta sa likod ko, kaya palagi kong akala ay pumanaw na si Kara. Ang hirap na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Siya'y nagipit na. Nagkaanak pa sa ibang lalaki. Oras na ng injection mo. Ayoko ng injection. Ayoko talaga ng injection. Kapag gumaling ka, malalaman ni Glenn na anak niya ang batang ito. Hindi ko pahihintulutang makuha ninyo ang gusto ninyo. Ang tapang mo naman ha, pangit mong lumpo. Mabilis kang gumaling pagkatapos ng gamutan, ha? Kaya ngayon, talagang ituturo ko na ito sa'yo. Ahas, bitawan mo si Mama. Ahas! Masamang babae. Mama, bakit tayo nandito? Masamang babae, wag mong sasaktan si Mama. Nangagat ka pa? Higit. Ipapadala kita pati anak mo sa impyerno. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nag-iineksyon ako sa pasyente. Medyo ayaw sumunod ng pasyente. Sige. Pwedeng lumabas muna kayo? Kara, okay ka lang ba? Tay, nandito ka na rin. Teka, anak mo ba talaga ako? Hoy anak, paano mo nalaman na ako ang tatay mo? Kasi bukod sa pangalan ko, iisa lang ang pangalan na laging sinasambit ni Nanay, Glenn, pangalan ni Itay. Kanina, ano ba ang inaasahan ko? Nina, hindi ako ang tatay mo. Pero, Tama na. Mamaya ikaw at ang nanay mo magpahinga muna kayo. Magpabantay ako sa labas, wala nang mananakit sa inyo. Kara, pasensya na kung natakot kayo. pero Tay? Kuya, kung hindi ka tatay ko, bakit ang taas ng pag-aalaga mo sa amin ni Nanay? Kasi utang ko yan sa nanay mo. Nay, sana tatay ko na talaga siya. Nina. Nina. Ang apo sa tuhod ko. Pakita ka na sana. Mrs. Baker, nakita na namin siya, Mrs. Baker. Kara,
Kahit ano pa ang maging katayuan mo, mananatili akong nasa iyong tabi. Kumusta? Lola, biglaan niyo akong pinauwi. Anong nangyayari? Hanggang kailan mo balak itinatago sa akin ito? Tatanungin kita, nahanap mo na ba si Kara? Opo. Kasama mo ba siya? Sa mga nakaraang araw? Opo. Ito'y malaking problema. Bakit di mo na lang siya kalimutan? Lola, sa buhay kong ito, si Kara lang ang mamahalin ko. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng magulang mo. Ngayon naman, dahil sa kanya, ipinagpapabahalang hanapin ang iyong anak. Lola, laging kitang iginagalang bilang nakatatanda. Ngunit noong 6 na taon nakalipas, bakit mo ako sinabing patay na siya? Bakit mo hinayaan na mawalan ako ng pag-asa? Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay nila sa labas sa loob ng mga taon? Ano? Anak? Sinasabi mo, Oo, napilitan lang siya. Wala na siyang ibang malapitan. Kaya napunta siya sa ibang lalaki at nagkaanak sa kanya. ikaw? Seryoso ka bang tutulong sa kanya alagaan ang anak sa labas na yon? Utang ko yun sa kanya. Anong kahihiyan sa pamilya natin? Ang laman at dugo ko nasa labas pa rin ng bahay na to. May sakit at naghihirap. Ngunit ikaw, abala sa pag-aalaga kay Kara at anak niya. Lola, yung batang babae na sinabi mo sa akin na may leukemia, ikaw lang nakakita. Di ba hindi ko pa rin siya matagpuan at ngayon naisip ko na baka naman sinasadya mong nagsisinungaling. Sapagkat noong 6 na taon, ginawa mo rin ang panlilinlang na to. Habang ako'y buhay, hindi ko papayagang yang babaeng yan sirain muli ang pamilya natin. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mong bumitaw, bilang nakatatanda mo, ako na ang magdedesisyon para sa'yo. Glenn, may problema. Si Kara at ang bata kinuha na ng mga tauhan ni Mrs. Baker. Sobra na yan. Lola, anong ginawa mo sa kanila? Dalhin mo sila rito. Glenn, ngayon ay nais kong dito mismo, sa harap ng yumaong mga magulang mo, putulin ang lahat ng ugnayan kay Kara at batang yan. Magpakailanman, Nakikiusap ako, bitawan niyo na kami ni Mama. huwag kang umiyak. Itaas mo ang ulo mo. Ikaw? Hoy, Aling Art, Almang Biker, anong nangyayari? Lola? Anong problema, Lola? Anong sinabi mo? Lola? Lola, gising na. Kumuha ng doktor, bilis. Sige. Nasobrahan sa emosyon si Mabel. Bigla ang tumaas ang BP niya. Kaya siya hinimatay. Buti na lang hindi stroke. Magigising din siya pagkatapos magpahinga. Sobrang emosyonal. Di ba alam na niya tungkol kay Kara? Bakit ganun ang reaksyon ng makita si Kara? Baka may ibang dahilan. Ginoong Baker, nakauwi na si Kara at ang anak niya. Sige, tulungan mo akong bantayan si Lola. Opo, Ginoong Baker. Halo, awo, ha. Kara, pasensya na. Hindi ko sinasadyang takutin kayo. Hindi na masakit pa ba? Hindi na masakit. Nina, anong problema, Nina? Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Wala pong saysay, Ginoo.
Ang sakit ko po ay walang lunas. Kahit ang mga doktor hindi makakatulong. Nina, may iba ka pa bang karamdaman? Pero nung nakaraan ang mga test, wala silang nakitang problema. Kino, tulungan niyo po akong hanapin ang tatay ko? Nina, iniwan ka na ng tatay mo pati ng nanay mo. Bakit mo pa siya hinahanap? Kasi si tatay lang ang makakapagligtas sa akin. Nina, ano ang ibig mong sabihin? Nanay? Kara, anong problema, Kara? Nanay? Doktor, Nanay? Tingnan ko nga. Huwag kang gagalaw. Maaaring may sugat sa utak ng pasyente. Dali. Kumuha ng stretcher at dalhin sa operasyon agad. nasaan ang operating room? Sundan mo ako. Kara, magiging maayos ka rin. Hindi kita pababayaan. Ginoo, magiging okay ba ang nanay ko? Ayoko pong mawala si nanay. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagaling ang nanay mo. Ginoo, pwede mo ba akong tulungan alagaan si nanay sa hinaharap? Nina, ano ang ibig mong sabihin? Doktor, kumusta ang nanay ko? May magandang balita. Ang namuong dugo sa utak niya. Ibig sabihin magagaling na si Kara sa lalong madaling panahon? Oo. Naniniwala akong gagaling si Kara sa sandaling panahon lamang. Salamat po, Ginoo. Iniligtas ninyo ang nanay ko. Huwag kang mag-alala, anak. Ang iyong ina ay gagaling na talaga sa lalong madaling panahon. Kapag gumaling na ang babaeng iyon, maiintindihan ni Glenn na ang batang iyon ang anak na hinahanap niya. Mukhang kailangan kong maging malupit. Nay, gagaling ka na sa lalong madaling panahon. Huwag kayong matakot. Narito ako ngayon upang humingi ng tawad sa inyong lahat. Hoy anak, ito po ay mango cake. Nakatikim na ba kayo nito? Hindi pa ako nakakain ng mangga dati. Buti na lang, ayon sa ulat, siya ay allergic sa mangga. Ang lahat ng nangyari noon ay hindi sinasadya lamang. Ngayon, nagdala ako ng cake para bumawi. Mula ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Ano sa palagay ninyo? Sige na, tikman ninyong mag-ina. Nay, tingnan ninyo. Napakasarap nito. Ang lahat ng tao rito ay pinaalis ko na. Ngayon, hihintay na lamang ninyong mamatay. Nina. Nanay, di ako makahinga. Doktor, tulong po. Iligtas niyo si Nina. Kara, ano ang nangyari, Kara? Iligtas si Nina. Doktor. Tumawag ng doktor, bilis. Nina. Kara. Allergy sa mangga. Ito, may gamot ako sa allergy.
Kumusta pakiramdam mo? Kuya, gumaan na pakiramdam ko. Mula ngayon, huwag ka nang kakain ng mangga, hindi ba? Tong bata, bakit pareho kaming may allergy sa mangga? Hindi mali yan. Baka nagkataon lang. Paano posible na siya ay aking anak? Doc, stable na ang kanyang kalagayan ngayon. Para sigurado, dalhin siya para sa kompletong check-up para makita kung may iba pang problema. Sige, Ginoong Baker. Dahil gabi na, sa main hospital na lang natin siya i-check up. Sasama ako sa'yo. Kara, okay lang. Pagkatapos ng check-up, babalik din siya. Nay, okay lang po. Kara, sa totoo lang, parang may pagkakatulad siya sa akin sa ilang paraan. Kara, ano ang problema? Bumalik ba ang sakit ng ulo mo? Sandali lang, kukuha ako ng doktor. Glenn, Kara, ikaw, gumaling ka na. Kara, paumanhin. Alam kong napakarami mong pinagdaanan nitong mga taon. nasaan ang anak natin? Nagpa-test siya, babalik din agad. Kara, hindi ko alintana kung anak ko siya o hindi. Ipapangako kung aalagaan ko kayong dalawa. Kara, anong problema? Glenn, itong mga nakaraang taon, sinubukan mo bang hanapin kami ni Nina? Katulad ka ba ng lola mo, na ako raw ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang mo? Hindi ganon, Kara. Miss Allen, ako. May bago na kaming balita tungkol sa kalagayan ni Nina. Doktor, pwedeng sabihin niyo sa akin. Miss Allen, normal na ba ang pagkatao mo ngayon? Pakiusap. Miss Allen, nakita ko si Nina sa pangunahing ospital. Lumabas sa investigasyon. Hindi siya nagkaroon ng tamang gamutan. Kailangan na niya ng bone marrow transplant mula sa tunay niyang ama. Agad-agad. Hindi na kami pwedeng maghintay pa. Naiintindihan ko. Kara, anong nangyayari? Glenn, may sasabihin ako sa'yo. Si Nina ay talagang, Glenn, ang anak mo. okay lang, mauna ka na. Glenn, natagpuan na ang anak mo. Pwede na tayong pumunta sa kanya ngayon. Sige, nakuha ko na. Kara, ano ang sasabihin mo kanina? Wala lang, una mo na hanapin ang anak mo. Sige. Kung may mangyari, sabihan mo agad ako. Glenn, may nadala lang sa pangunahing ospital na bata. Ang genetic testing niya ay 99% na tugma sa'yo. Kumpirmado, anak mo siya. Sige, punta na tayo sa ospital ngayon din. May anak na si Glenn ngayon. Para sa kanya, una muna ang batang yon. Tungkol naman kay Nina, kakausapin ko siya pagbalik niya. Binibini Allen, magandang balita. Chinek ko na ang bone marrow registry. Lumalabas na ang biological father ni Nina ay nakapag-donate at naipon na ng kanyang bone marrow sa bangko. At ang match ay perpektong tugma. Ibig sabihin ba'y maaari nang magpa-bone marrow transplant si Nina kaagad? Naipasundo ko na ang kasamahan kong para sunduin si Nina sa ospital. Pagdating niya, pwedeng mag-schedule ng operasyon agad.
Salamat po, Doc. Maraming salamat talaga. May pag-asa na si Nina. Ginoong Baker, ang inyong biological na anak ay naghihintay sa loob. Hindi ba natin sinabihan yung bata na maghintay dito? Nasaan na siya? Yung maliit na babae ay kanina pa sinundo. Mukhang may urgent na nangyari. Di ako sigurado sa detalye. Pasensya na, G. Baker. Ako ang nagkamali. Binibining Allen, handa na ang operasyon. Maaari na tayong magsimula. Nanay? Narito na ba si tatay para iligtas ako? Oh, iniligtas ka ni tatay. Sinabi rin niya na sana gumaling ka agad. Napakaganda naman po nun, nanay. Malusog ka na ulit. Hindi na ako kailangang mag-alala pa tungkol sa kahit ano. Nanay, pagod na ako. Talagang pagod na ako. Nina? Nina? Huwag mo akong takutin, Nina. Doktor, tulong! May kailangan ng tulong! Masama ito. Malubha ang kanyang kalagayan. Kailangan nating operahan kaagad. Doktor, nakikiusap ako sa inyo. Napakabata pa ng anak ko. Ang dami na niyang pinagdaanan, hindi siya pwedeng mamatay. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng makakaya. Ginang Baker, kakagising mo lang. Kailangan mo pang magpahinga. Paano ako makakapagpahinga? Makikilala ko na ang apo ng aking apo. Sige na nga. Kara? Ano ang ginagawa mo dito? Ginang Baker, sabi ng doktor, hindi ka dapat mag-alala. Ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Ikaw? Bumalik ka na sa dati? Tumigil ka dyan. Noon pa, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko at manugang. Ngayon naman, babalik ka para guluhin ulit ang buhay ni Glenn? Pinabayaan mo pang magdusa ang apo ng apo ko sa labas? Akala mo ba makakatakas ka na parang walang nangyari? Ano ngayon? Anong gusto mong gawin ko? Hinding-hindi kita pababayaan na pasimuno ng malas na makabalik kay Glenn. Tungkol sa bata, dugo siya ng pamilyang Baker. Dapat siyang manatili sa amin. Ikaw, lumayas ka mag-isa dito. Hindi pwede. Ano ang sinabi mo? Ginang Baker, ayos ka lang ba? Kara. Kaya kong iwan si Glenn, pero hindi ko kailanman pababayaan ang sarili kong anak. Sa lahat ng mga taon, kung hindi dahil sa kanyang pag-aalaga, hindi ako makakabuhay hanggang ngayon. Kahit ayaw mo, marami akong paraan para mapasa amin ang bata. Ikaw, Iuwi mo na ako. Doctor. Bibi Allen, maayos ang operasyon ni Nina. Para sigurado, magsasagawa pa kami ng isang follow-up check. Salamat po, Doktor. Salamat. Kara, bakit hindi mo sinagot ang telepono mo? Ano ang gusto mong sabihin noong araw na yon? Tungkol saan ba talaga yon? Nabigyan na ng solusyon yan. Kara, ako'y gusto kong makipagbalikan sa'yo. Kara, May anak ka na. pero Ako rin may anak na. Magpatuloy na tayo sa ating mga buhay. Pasensya na, Glenn. Kahit si Nina ang anak mo, di ko kayang manood habang inaagaw siya ng lola mo sa akin. Kara, hiwalay ang usapin sa anak sa ating dalawa. Bakit hindi tayo mag-umpisa muli? Glenn. Anong ginagawa mo rito? Glenn, pumayag na ang lola mo sa kasal natin. Pwede na tayong magpakasal sa susunod na buwan. Hindi pwede. Paano niya nagawang magdesisyon mag-isa? Kakausapin ko siya para ayusin ito. Glenn,
Masama ang pakiramdam ng lola mo ngayon. Hindi mo na dapat siyang guluhin pa. Dati, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Miss Allen at Co. Kaya, magamayan tayo at magkaayos. Tayo ay magkamayan at magkaisa. Mukhang may hinanakit pa rin si Miss Allen sa akin. Sinabi ko na isa lamang malaking pagkakamali. Kung alam ko lang na kayo ni Glenn ay nagkaroon ng relasyon, hindi kita gaganyanin. Magkamayan na tayo at limutin ang nakaraan. Paumanhin. Hindi ako humahawak ng marurumi. Ikaw, Miss Allen, Sa ospital na lang tayo mag-usap. O sige nga. Maligayang bati sa papalapit ninyong kasal. Kara, Glenn, paano mo ba gustong magpatakbo ng ating kasal? Doc, may problema ba kay Nina? Hindi mo ba sinabing matagumpay ang operasyon? Miss Allen, pakisuyong kumalma at makinig. Matagumpay ang operasyon ni Nina at ang kanyang kalagayan ay bumuti na. Subalit dahil nalampasan na natin ang tamang panahon ng paggamot, may mga komplikasyon na. Kaya kahit may bone marrow transplant mula sa kanyang tunay na ama, hindi siya ganap nagagaling. Hindi na ito magagamot. Ano ang ibig sabihin yan? Sa madaling salita, ang leukemia ni Nina ay maaaring bumalik anumang oras. Kasalanan ko itong lahat. Dahil sa pagbagsak ko sa masamang kondisyon. Kaya naantala ang paggamot ni Nina ng matagal na panahon. Binibining Allen, pag-usapan nga natin. Kung nakapag-transplant si Nina ng bone marrow 2 linggo nakalipas o nagsimula ng gamutan noon para makontrol ang kanyang kalagayan, hindi sana lumala ang sakit. Kung ganun ang nangyari, gumaling na sana siya ng tuluyan. 2 linggo nakalipas. Noong 2 linggo, na-test na si Nina noon, hindi ba? Bakit hindi siya nabigyan ng gamot na kailangan niya noon? Nireview ko ang mga medical na record niya at nalaman kong peke ang mga ito. Binago para sabihing walang leukemia. Kaya hindi siya nagamot. Peke? Sino ang gumawa niyan? Mabel, pagkatapos kong magpakasal, pangakong aalagaan ko ang anak ni Glenn na parang sarili kong anak. Mabuti. Alam kong tama ang pinili ko. Ikaw, mahal ko, ang pinakamabuting manugang na babae. Bakit ka nandito? Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Kara, nawawala ka na sa sarili mo? Paano mo nagawang saktan ang manugang kong babae? Mabel, siya ang nanakit sa akin. Siguro naiinggit siyang magpapakasal na kami ni Glenn. Mabel, kailangan mo akong ipagtanggol. Ako, naiinggit, itong manugang mong hinahangaan mo nagpalsipi ka ng medical na record. At naantala ang pinakamagandang paggamot ni Nina. Walang puso. Rosie, totoo ba ito? Mabel, ginagawan niya ako ng kwento. Paano ko magagawang gawin yun sa anak ni Glenn? Oh, mabuting bata si Rosie. Hindi niya kayang gumawa ng masama. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ang apong babae ko at nawalan ng pag-asa sa paggamot. Ngayon, isisisi mo pa kay Rosie? Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Magkakasabot kayong lahat tulad ng mga ahas at daga. Nandito ang katotohanan. Sinasaktan ka na nitong babae, pati ang apo mong babae at ang anak kong si Nina. Pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa pamilya namin. Ikaw na walang hiyang babae. Mrs. Baker, nandito po si Mr. Evans para makipagkita. Mrs. Baker. Baliw na babae, bakit nandito ka pa? Tao dyan, pumasok kayo. Ilabas ninyo itong babae at anak niya. Sandali lang. Yuan Isimsiminki Baker, hindi ba't sinabi mo nang bawal ang mga ospital na magpagamot sa kanya? Paaalisin ko na siya ngayon din para hindi ka na niya istorbuhin. At yung bata, Oo, tama ka. Kasama siya nitong babae kaya syempre kasama rin siyang aalis. Mabel, anong nangyari? Kaya pala ikaw ay isa rin sa mga may kasalanan. Anong karapatan mo na tawagin ang sarili mong lola ni Nina? ako ang
nasaktan sa aking apong babae. Iinggi Baker, Mabel. Mabel. Bakit hindi niyo pa itinataboy ang baliw na to? Nagalit ng husto si Jeng Baker dahil sa kanya. Huwag na. Kaya ko nang umalis mag-isa. Mabel. Tumawag ka ng doktor, bilis! Kara, saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Nasaan tayo pupunta? Sa lugar na. Hindi tayo makikita ng kahit sino. Wala namang malalang sakigang Baker ngayon. Pero mula ngayon, ingatang huwag siyang galitin. Salamat. Lola, ano ba talagang sinabi mo kay Kara? Glenn, kasalanan ni Kara ang lahat. Siya ang gumulo at nagpasama ng loob ni Lola. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nasaktan sa aking apo sa tuhod. Lola, ano ang ibig mong sabihin? Glenn, kailangan ng pahinga ni Mabel. Kung may iba pa, sa susunod na lang pag-usapan. Ginoong Baker, may iniwan si B.B. Allen na sulat para sa inyo. Glenn, habang binabasa mo ito, para akong kapiling mo. Magpaalam na tayo ng maayos. Anak mo talaga si Nina. Dahil sa hindi ninyo pagkakaunawaan, nasayang ang pinakamainam na panahon para sa paggamot. Si Nina pala ay anak ko talaga. Pero hindi siya nakatanggap ng tamang paggamot. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpabaya sa pagpapagamot ng apo ko. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Maari ba kayong makipag-ugnayan kay B.B. Allen? Doktor, ano ang nangyari kay Kara? May bago ng plano ang mga eksperto para sa kalagayan ni Nina. Anong plano? Sabihin mo ngayon. Dok, kung malulunasan lang ang apo ko, handang isugal ko ang buhay ko para dito. Kailangan ng magkaroon ang tunay na magulang ni Nina ng bagong anak. Ang stem cell mula sa umbilical cord blood ng sanggol ay gagamitin para sa pagtransplant. Sa ganitong paraan, ganap na gagaling si Nina. Kara, sa pagkakataong ito, titiyakin kong maililigtas. Paumanhin po, narito na po ang pagkain ninyo. Gusto pa po ba kayong mag-order? Nina, tara na kayo na tayo natin tatetay. Opo. Tingnan mo ang babaeng yun. Tiyak na iniwan niya ng boyfriend niya. Ngayon naghihirap siyang magpalaki ng bata sa ganitong kalagayan. Grabe ang hirap ng buhay niya. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag masyadong magpakalunod sa pag-ibig. Kapag nagkaanak ka, magsasuffer din ang bata. Nina, konti pa, kain ka. Mahirap ang buhay mo kasama ako. Hindi naman ako nahihirapan. Basta nandito ka, masaya na ako. Kain ka na. Mr. Baker, na-deploy na namin lahat ng tauhan mula Baker Group para hanapin si Miss Allen at anak ninyo. Pero wala pa rin silang nakikita. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Sasama na rin akong maghanap. Glenn, gabi na, saan ka pupunta? Di mo pa nga ako natutulungan. Kung hindi mo pa binanggit, muntik ko nang makalimutan yon. Glenn, samahan mo na akong pumili ngayon. Gusto kong suotin ang pinakamagandang wedding dress sa kasal natin. Glenn,
Glenn, anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat magtanong sa sarili mo at pag-isipan ang mga nagawa mo. Sa lahat ng kasamaan mong ginawa kay Kara at sa anak ko, babawian kita ng 10 beses ang hirap. Glenn, makinig ka sa akin. Bigyan mo ako ng tsansa na magpaliwanag. Glenn, akala mo ba basta-basta mong may iwan lang ako ng ganito? Pagod ka na siguro. Halika na, umuwi na tayo. Kara, ang galing. Ngalan ng performance mo nitong buwan. Heto ang sahod mo para sa buwan. May dagdag na $40 dyan. Isipin mo na bonus yan para sa'yo. Hindi, salamat na lang. Bafay mindaw ng Astag. Ang $40 na to para sa inyong dalawa bilang gantimpala. Alam kong hindi madali ang buhay nyo ng anak mo. Kunin mo na para makabili ka ng regalo para sa kanya. Umalis na tayo. Ano pang pagpapanggap mo? Marami akong paraan. May balita na ba tungkol kay Kara at sa aking apo? Jane Baker. Ang mga tao mula sa Baker Group ay naghahanap na sa lahat ng dako. Si G. Baker ay lumabas din para hanapin sila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Kailangan nating sabihan si Kara tungkol sa treatment plan na makakatulong kay Nina. Kasalanan ko lahat ito. Sinabi ko ang mga masasakit na salita sa kanya. Kaya dinala niya si Nina at nagtago. Jane Baker, huwag masyado sisihin ang sarili. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ngayon. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng iyong emosyon. Oo nga. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Tara na. Oscar Clark, nakaluto na ang lahat. Aalis na ako ngayon. Hoy, sandali lang. May iba pa ba? Ang mga numero ay hindi nagtutugma ngayong gabi. Imposible yan. Double check ko na ang lahat. Tingnan mo. Ang lamesang ito dapat ay kumita ng $100. Pero $10 lang talaga ang pumasok. Hindi pwedeng mangyari yan. Binilang ko na yan. Mano, anong tinitignan mo? Oscar, nang kunin ko ang pera, mabuti kong binilang. Wala akong nakitang pagkakamali. Baka ikaw ang may nakaligtaan ng tignan mo ang talaan. Ako ang nagkulang. O itinago mo sa kung saan. Oscar, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng anak ko. Hindi nagnakaw si nanay ng pera mo. Sasagot ako sa kanya. Hoy bata, walang saysay ang sinasabi mo. Baka naman, magkasabwat kayong dalawa. Nagbabala ako sa'yo, huwag mong siraan ang anak ko. Bakit ka nag-aalma? Huminahon ka. Nagpapalagay lang ako. Kaya sabihin mo, saan napunta ang pera mula sa kwenta? Wala rin akong alam dyan. Ganyan nga. Ano kaya ito? Patingin nga ng mga dala mo. Kung wala kang pera, patunay yon na hindi ka nagkasala, di ba? Sige. Sige. Oscar, nariyan lahat ng gamit ko. Wala dito ang hinahanap mong pera. Sandali lang. Di mo pa hinahanap sa sarili mo. Ako? Wala nga akong bulsa. Paano ako magtatatago? Walang bulsa? Marami pang ibang pwedeng pagtaguan. Ngayon, kapag may ninanakaw ang babae, itinatago nila sa bra sa pag-aakalang walang makakaalam. Hoy, huwag kang lumapit. Kalma lang. Okay? Gusto mo bang makilala ang anak mo bilang anak ng isang killer? Hindi ko kinuha ang pera mo. Kung hindi mo kinuha, sige. Hindi ko sinabi na ikaw ang kumuha. Hoy, pumirma ka sa kontrata.
Kahit gusto mong umalis, kailangan mo pa ring tapusin ang buwan. Nina, bakit hindi ka pa natutulog? Nanay, yung boss na yun parang masamang tao. Magtatrabaho ka pa rin ba sa kanya? Kailangan kong tiisin hanggang sa dulo ng buwan para mabayaran ako, para mabayaran ko ang pagpapagamot mo. Nanay, di ba sabi mo yung sakit ko ay gumaling na? Ang sakit mo ay gumaling na, pero kailangan mo pa rin ng mas maraming nutrisyon. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera para ibili ka ng bitamina at supplement. Nanay, bakit sinagip ako ni tatay pero hindi niya ako dinalaw? Magulo ang buhay ng matatanda. Matulog na tayo. Okay. Hi, excuse me. Nagtatanong po sana ako. Hoy, hello po. Nakita niyo na po ba ang dalawang taong ito? Hoy, hello po. Nakita niyo po ba ang batang ito at ang kanyang nanay? Pasensya na po, hindi ko po sila nakita. Sige, salamat po. Mr. Baker, tayo na lang ang maghanap sa kanila. Hindi naman po dapat kayo pumunta mismo. Hindi kailangan ko. Nawala sila dahil sa akin. Hindi pwedeng wala akong gawin. Heto ka na pala. Tulungan mo akong maghanap sa kanila. Manong, nakalimutan niyo ang pitakan ninyo. Manong! Nina, handa na ang hapunan. Nina! Excuse me po, nakita niyo po ba ang anak kong babae? Ganito po katangkad. Hindi po. Excuse me po, nakita niyo po ba ang anak kong babae? Ganito po siya katangkad. Hindi ko po nakita. Nina. 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 Nina, bilis, pumunta ka dito. Nina, mag-ingat ka. Nina. Nanay? Nina, ayos ka lang. Ka lang? Nanay, okay lang ako. Salamat, kuya. Masakit ba? Nina, bumalik ka sa iyong kwarto at matulog. Sige, nanay. Magandang gabi, kuya. Magandang gabi, Nina. Hoy, ako na ang bahala. Kara, hindi mo sinabi kay Nina na ako ang tatay niya, di ba? Wala nang kailangan pa. May sarili ka ng anak ngayon. Oh! Kung malaman man ni Nina, iisipin niyang iniwan mo siya dahil sa batang yon. Hoy, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo? Kara, ang totoo, ang tunay kong anak ay hindi iba. Anong sinabi mo? Pero bago ang lahat, Lahat yan ay hindi pagkakaunawaan. Sa panahong hindi ka pa gumagaling, si Lola lang ang nakakita kay Nina at nakakaalam ng leukemia niya. Palagi ko siyang hinahanap. Naniniwala ako na anak natin siya. At malalaman kita sa pamamagitan niya. Pero ako ang palpak na nagpalinaw ng hindi pagkakaunawaan ng maaga. Pasensya na, Kara. ako na ang sasagot sa pinto. Pumunta ka sa kwarto at tingnan mo si Nina. Papunta na, papunta na. Hoy, Oscar, anong ginagawa mo dito?
Hoy. Oscar, bakit ka nandito? Kung walang importanteng dahilan, umalis ka na. Kawawa kang solo parent. Nag-iisang nagpapalaki at nakatira sa sira-sirang bahay, ang hirap, no? Sumama ka sa akin at dadalhin kita sa malaking bahay. Tara na. Bitawan mo ako. Huy, ang lakas ng loob mo, ah. Tigil-tigilan mo to. Sumama ka sa akin at sigurado maginhawa ang buhay mo. Mula ngayon, di ka na maghihirap pa. Sumama ka na sa akin. Iniisip ko kung bakit mo ako pinalalayas dahil mayroon ka na pala ng isang gwapong katulad niya. Aray! Asawa ko siya. Okay ka lang ba? Ang lakas ng loob mong paluin ako. Kahit gwapo ka man niya o asawa mo siya. Ngayon din, sa stretcher ka aalis. Lumabas ka. Hintayin mo. Babalikan kita sa tamang panahon. Salamat po, kuya, sa pagsagip sa nanay ko. Nina. Hindi siya Mr. Hindi po, kuya. Sino po siya? Ako ang tatay mo. Nanay, tatay ko talaga siya, no? Oh, Ang galing. May tatay na ako ngayon. Nina. Ayos ka lang ba, Nina? magiging okay din. Inumin mo ang gamot mo. Nailipat na ni Nina ang bone marrow mo at mas matatag na ngayon. Pero, nasayang ang tamang panahon sa paggamot. Paari itong bumalik. Kara, kasalanan ko lahat nun. Bulag ako noon. At hindi nakita ang mga daya ni Rosie. Lumipas na yon. Ibahala na natin sa tadhana. Kara, sabi ng doktor sa akin, may isa pang paraan para lubusang gumaling si Nina. Ano? Basta makatulong kay Nina, handang gawin ko lahat. Ayon sa doktor, Gusto mo pa ng isa? Ano bang klaseng pananalita yan? sabi nila ang dugo sa puso ng sanggol ay may stem cells na kayang gumawa ng dugo. Mas epektibo pa ito sa bone marrow transplant. Tayo. Kara, alam kong biglaan ang mga sasabihin ko. Matagal na tayong hindi nagkikita. Kailangan pa nating pag-isipan ng lahat. Ako, irerespeto ko desisyon mo. Pero hindi na kayo pwedeng manatili dito. Saan naman kami pupunta? Huy, ang ganda ng mansyon na ito, Tay. Dito ka ba nakatira? Oh, simula ngayon, tahanan mo na rin ito, Nina. Sige. Tara na. Rosie, di ba't sinabi ko na? Yung kasunduang sa pamilya mo ay kanselado na. I mean, Mabel, di mo ba gusto na ako ay paying manugayng mo? Ang importante ngayon ay ang apo sa tuhod ko. Wala pa ring balita? Wala pa po. Apo kong babae. G&J Baker, pakihinaan po kayo. May lakas pa siyang dalhin ng babaeng ito rito. Si Mabel talagang kinikilalang kaaway ang pumatay sa sariling anak at manugang. Habang nag-aaway sila, may tsansa pa akong makisawsaw kapag nagkagulo na.
Lola, kahit tutol ka, idadalhin ko pa rin sina Kara at Nina para dito manirahan. Umalis ka sa harap ko. Manugang kong minamahal, ako ang may kasalanan sa'yo. Mabel, huwag mo na yang gawin. Hindi ko na kaya. Sa mahabang panahon, akala ko kung hindi mo sana inaanyayahan ang anak ko't manugang sa inyong bahay, hindi sana sila namatay ng magkasunog. Ngunit ngayon, natanto kong nagkamali ako. Lola, anong ibig mong sabihin? May iba pa bang dahilan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Mabel, ano yung sinasabi mo? Kasalanan niya ito. Siya ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Hindi totoo yan. Ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko ay hindi si Kara, kundi ako. Lola, ikaw. Anong sinabi mo? Nakikita mo? Kara, ang materyales na ginamit nyo sa pamilya nyo ay galing sa subsidiary ng Baker Group namin. Tama yan. Noong panahong iyon, ako pa ang namamahala sa Baker Group. Pero sa mismong ilalim ng aking mga mata, mga supplier na hindi karapat-dapat, ay nagtipid sa kalidad, kaya't napakababa ng kaligtasan sa sunog. Kung lahat ay naayon sa tamang pamantayan, ang sunog na iyon ay hindi sana nangyari. Glenn. Ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Upang papaniwalain ka na patay na si Kara, ginawa ko ang lahat para maniwala ka. Pinilit ko si Kara at ang bata na magpagala-gala, tumaan sa hirap. Ako, nararapat lang ang parusang matanggap ko. Lola sa tuhod, huwag po kayong umiyak. Anak. Anong tawag mo sa akin? Lola sa tuhod po. Kayo po ang lola ng tatay ko. Kaya lola sa tuhod po kayo. Nanay, tama po ba ako? Tama ang bata. Ito ang pinakabagong test report ni Nina. Sa ngayon, stable ang lahat. Pero, kailangan ninyong magmadali para magamit ang dugong umbilical ng sanggol para ayusin mga sira na selula. Sa totoo lang, marami na kaming successful na kaso dati. Siyempre, kung hindi na kayo mag-asawa at ayaw ninyong magkaanak ulit, maiintindihan ko. Kung ganun, kailangan ni Nina ng conservative treatment na lang. Doc, kaya pa namin magkaanak ulit. Doktor, gaano pa katagal ang meron tayo kung magdadalang tao kami ulit, aabutin ng hindi bababa sa 10 buwan kahit pinakamabilis. Sa panahong iyon, hindi kaya lalala ang kondisyon ni Nina. Base sa test report, okay pa si Nina sa ngayon. Karaniwan, natural na pagbubuntis ang pinakamainam. Pero hindi natin matitiyak ang oras, kaya mas mabuting gumamit ng IVF. Pag-isipan ninyo. Glenn, ano sa palagay mo? Para gumaling agad si Nina, subukan natin ang IV. Sige. Kara, ninakawan mo ako ng pagkakataon na maging binibini ng pamilyang Baker. Kaya ngayon ipaparanas ko. Katatapos lang ng ovulation stimulation shot ni Miss Allen. Ischedule na natin ang egg retrieval sa madaling panahon. Ayon sa mga resulta ng test, normal naman ang lahat ng parameters. Kara, salamat sa lahat ng ito. Ito ang sample mula sa lalaki. Dalhin agad ito sa laboratorio at ilagay sa culture dish para mabuo ang fertilized egg. Naiintindihan ko po, Doktor. Tumigil ka dyan. Excuse me po, miss. May kailangan po ba kayo? Gusto kong magpa-IVF. Kailangan muna po kayong magparehistro. Pumunta kayo roon para magparehistro. Kailangan din po ang inyong partner. Hindi na kailangan. Siya ang magiging partner ko.
Sino po ang ibig niyong sabihin? Yung sample lang lalaking hawak niyo ngayon. Si Mr. Baker? Pero si Mr. Baker ay dapat magpa-IVF kasama ni Miss Allen. Hindi na siya. Rosie, yung mga follicle ni Kara ay na-dispose na natin. Mabuti naman. Kara, magkakaroon ka na ng sanggol sa lalong madaling panahon. Kara, grabe ang trapiko. Medyo matagal pa ako makakarating. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, gagaling na ako agad. Ang operasyong ito ay mababa lang ang peligro. Lahat lumabas muna kayo. Doc, malusog pa ba ang embryong IVF? Huwag kang mabahala. Walang problema dito. Ano po ito, Doc? Pampamanhid. Pampamanhid? Pero sabi ng dati kong doktor, hindi ko raw kailangan yan. Kung di ka pamanhidin at makagalaw ka bigla, masisira ang paglipat ng embryo. Masama yun. Doc, ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang matakot. Giginhawa ka rin. Kara, sinisiguro ko sa'yo magdadalang tao ka, pero ang dinadala mo ay anak naming mag-asawa. Naisip ko, pagdating ng panahon, kaya mo pa kayang ituring siyang tunay mong anak? Nakasalubong ko ang dumadalagang doktor sa labas kanina lang. Hindi niya sinabi sa akin na may papalit na doktor. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Naibigay na ang anesthesia kay Binibining Allen. Paumanhin, Ginong Baker. Kasalanan namin na hindi mas maingat. Glenn, anong nangyari? May problema ba tungkol sa IVF embryo? Ayos lang. Sabi ng doktor, pagkatapos mong magpahinga, magagawa mo na ito. Nako, Ay, tatay, magkakaroon ba ako ng munting kapatid na lalaki o babae? Ikaw na talagang bata. Paano mo nalaman? Sabi ni Lola sa akin. Nina, ano, gusto mo ba ng kapatid na lalaki o babae? Oo naman, para may makakalaro ako palagi. Huwag kayong mag-alala. Siguradong magiging mabuting ate ako. Naku naman. Nanay, tatay, kailan niyo ba ako bibigyan ng kapatid na lalaki o babae? Ha? Ano? Nanay, gusto kong bumili ng lobo. Sige, bibili ako para sa'yo. Nina, hintayin mo ako rito, hindi ba? Opo. Kumusta pabili po ng lobo? Sige po, okay po ba ito? Oh. Magkano po ito? Nina. Nina. Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, huwag kang tatawag ng pulis. Huwag mong sasabihin kanino man. Sige, hindi ako tatawag ng pulis. Nagmamakaawa ako, huwag niyong saktan ng anak ko. Hello? Paumanhin, ang numerong ito ay hindi maabot ngayon. Mr. Baker, naghahanap na kami sa buong bahay. Walang bakas ni Miss Allen o ni Nina kahit saan. Imposible yan. Dapat ngayon ay scheduled ang ating IVF. Kara, nasan kayo ni Nina? Mr. Baker, naglagay ka ng tracker sa cellphone ni Miss Allen. Nasa Hardside City. Siya ngayon.
Hardside City, anong ginagawa niya doon? Baka may pinagkakaabalahan siyang importante. Imposible. Hindi ngayong ganitong pagkakataon. Hindi dadalhin ni Kara si Nina sa malayo at hindi siya sumasagot sa tawag. May nangyari sigurong masama. Mag-book ka ng flight papuntang Hardside City. Ngayon din, Mr. Baker. Masamang balita. May paparating na bagyo. Kanselado lahat ng flight papuntang Hardside City. Ay oo nga pala, si Mason Kelly nakasosyo sa Baker Group, malakas ang koneksyon sa Hardside City, legal man o illegal. Kontakin mo siya agad, pakiusapan nating tulungan tayo, magdadrive na lang tayo, umalis na tayo ngayon din. Nina. Nanay, Nina, huwag kang matakot, Nina. Nandito ako. mag-ingat ka, Nay. Nanay! Nina, huwag kang matakot. Nandito ako. Kara, tanga ka. Di mo inakala na mapapadpad ka sa ganitong sitwasyon. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sa'yo ibubuhos. Noon pa man, dahil yung batang yan kay Glenn kumakapit, hindi ako napakasalan si Glenn. Anak ni Glenn si Nina simulat sa pool. Ano naman, kung hindi ako maging Mrs. Baker, kasama kayong lahat sa paghihirap ko. Anong balak mo? Gawin mo ang gusto mo sa babaeng ito. Sige, Rosie. Kara, tingnan natin, pagkasira mo, gusto ka pa kaya ni Glenn? Lumayo ka sa akin. Kapag hinawakan mo ako, si Glenn hindi ka papayagan. Glenn, sino siya? Asawa mo. Oo. Asawa ko siya. Heh, ang sarap ng may asawa. Gusto ko ng may asawang babae. Huwag mong hawakan si Mama. He, bata, ang ingay mo. Ang susunod na mangyayari, hindi para sa bata. Bitawan mo ako. Bitawan. Pakawalan niyang babae na yan. Ako si Mason. Bitawan. So si Joe Wright. Anong problema? Di mo ba nakita na may pinagkakaabalahan ako? Tumawag si Mason. Ano? Si Mason? Siya ang nagpapatakbo ng buong lungsod at kontrolado niya lahat. Pulis at kriminal. Si Mason... Ano? Si Mason, bakit niya ako hinahanap? Narinig kong may hinahanap siyang babae at bata. Tugma yun sa nakatali natin. Di umaalis si Mason sa kanyang teritoryo. Bakit siya lalabas para sa dalawang babae? Baka naman, nagalit sa kanya yung dalawa. Gusto niyang siya mismo ang maningil sa kanila. Anong gagawin natin? Siyempre naman, hihintayin natin siyang dumating at isasoli sa kanya ang mga yan. Hehehe. Tapos tayo'y yayaman. Na habang buhay. Hahaha. Mr. Baker, nahanap na ni Mason, sina Kara at Nina. Dapat na tayong magmadali at pumunta doon. Opo, Mr. Baker. Narito na si Mason. Mason, Jiang Baker. Jiang Baker? bakit si Mason ang tawag sa babaeng yun bilang Gineng Baker? Huwag kang matakot, Bibi Allen. Ako ay narito ayon sa hiling ni G. Baker para iligtas ka sa lugar na to. Nina. Kayong mga... Nakipag-asunto kay Gang Baker, ha? Mason, pakinggan niyo muna ako. Joe, Huwag kayong mga mag-alala, Jenny and... Baker. Narito ako, huwag matakot. hindi naman talaga tayo lalaban kay Mason, di ba? Teka, may mali dito. Bakit pa kaya ni Mason gagawin ang lahat ng to para sa isang di kilalang babae? May kakaiba dito.
Oo nga, ang galaw ni Mason sa hard side ay lihim na lihim. Bihira lang nakakakita sa kanya. Paano nakilala nitong babae ang isang tulad ni Mason? Ito ba'y talagang ang tunay na mason? Buisit, sige na. Nagpapanggap kang Mason para lokohin ako. Tao dyan! Pumasok kayo. Ano ba ang gusto mong gawin? Hulihin nyo itong impostor. Anong lakas ng loob mo? Sisiguraduhin kong mawawala kayong lahat sa Hardside City nang walang bakas. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang daldal mo pa rin. Sinira mo ang mga plano ko. Aayusin kita mamaya. Huwag mong hawakan siya. Alam mo ba kung sino siya? Asawa siya ni Glenn, ang CEO ng Baker Group. Kapag hinawakan mo siya, ang buong Hardside City ang magdudusa. Hindi siya karapat-dapat. Eksakto. Si Rosie ang magiging asawa ni Glenn. Bakit nag-aatubili ka pa? Pupunta na ako ngayon para turuan ang babaeng yan. Bitawan mo si Mama! Tigil. Kara, Glenn. Glenn, umalis na tayo. Nakita ko na siya dati. Ang lalaking yon ay CEO talaga ng Baker Group. Teka, baka naman ang babae ang asawa niya. Mrs. Baker? Mr. Baker, Mason, ikaw na ang bahala dito. Lahat ng nanakit sa asawa ko at anak ko ay dapat managot. Opo, Mr. Baker. Tara na, umuwi na tayo. Sige! Mr. Baker, Mrs. Baker. Pakinggan niyo ako. Glenn, pakiusap, pabayaan mo na ako. Pagtatrabahuhan. Nyo sila? Nina, ano ang iginuhit mo? Ito si nanay, ito si tatay, ito ako, ito naman ang sanggol na. Darating sa pamilya natin. Honey, hindi pa buntis si Mommy. Glenn, buntis ako. Yehey, magkakaroon na ako sa wakas ng kapatid na lalaki o babae. Diyos ko po. Ingatan mo po si Mami at ang sanggol. Huwag kang mag-alala, Lola. Mabubuti po si Mami. Dok, kumusta si Kara? Huwag kayong mag-alala. Ligtas si Mami at ang sanggol. Nakolekta na rin namin ang cord blood. Susunod, maihahanda na natin si Nina para sa kanyang operasyon. Dalhin si Nina doon. Nina, huwag kang mag-alala, Lola. Ako ay magiging maayos din. Nanay! Nina, halika rito. Kara, ang cord blood transplant ay ganap na matagumpay. Gumaling na si Nina ng lubusan. Napakagaling naman, haha. Bunting ngipin. Tingnan mo. Kara, paano kung magsagawa tayo ng seremonya ng kasal? Hindi natin ito natuloy 6 na taon na ang nakalipas. Nais kong bawin iyon para sa iyo. Nako. Maligayang bati sa inyong kasal. Sana magkaroon kayo agad ng anak, hahaha. May mga anak na kami. Jaiga Baker, kayo ang lola ni Glenn. Malaking pangyayari ang kasal niya sa buhay niya. Talaga bang hindi kayo daralo? Tiyak na ayaw na akong makita ni Kara. Ang mga bagay na ginawa ko noon ang nagdulot ng hirap sa kanila ni Nina sa kabilang lugar. Malaking araw niya ngayon. Bakit ko pa siya gagawing hindi komportable? Ginger Baker, again. Huwag na kayong magsalita.
Umuwi na tayo. Sige. Lola! Nina, Lola, hinahanap ko ho kayo kanina. hinahanap mo ako? Ano iyon? Lola, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin ba akong tanggapin bilang manugang? Hindi. Paano naman nangyari yon? Nahihiya lang ako. Natanggapin ito. Lola, kalimutan na natin ang nakaraan. Sa sunog na yon, nawalan ka rin ng mahal sa buhay. Ngayon, kami ni Glenn naghahangad lang ng basbas mo. Salamat, Kara. Salamat sa inyong dalawa. Sa pagsasama muli ng pamilyang Baker. Miss Allen, magsisimula na ang kasal. Tara na. Sige. Tatay, ipagkakatiwala ko si nanay sa'yo. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Oo. Mr. Baker, tinatanggap mo ba si Kara bilang iyong asawa na mamahalin at iingatan sa ginhawa at karamdaman, sa hirap at ginhawa habang buhay? Oo. Kahit ano man ang mangyari, kahit anong hadlang, hawakan ko palagi ang kamay mo at di bibitaw. Miss Allen, tinatanggap mo ba si Glenn bilang iyong asawa? Oo. Ngayon, ang mag-asawa ay magpapalitan ng singsing. Kara, sa buhay na ito at susunod, di tayo mawawalay. Kahit saan maghahanap tayo. Glenn, salamat. Sa paghahanap sa amin ni Nina sa huli. Halik. Halik, halik.